Amen. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo. At isang mapagpalang umaga po sa lahat. Samahan niyo po kami na awitan ng ating Diyos na si Yahweh, na siyang mabuti, siyang tapat at siyang dakila. Hallelujah! Amen. Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Diyos natin mabuti, ang Diyos natin
kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, oh God, tunay nga Panginoon na ika'y walang katulad. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na tapat at mabuti noon, ngayon at magpakailanman. At habang kami may tinig, Lord God, ay ikaw nga lang po ang aming pupurihin. Pagkat sa ginawa niyo kabutihan sa amin, Lord God, ay ikaw lamang po ang karapat-dapat na tumanggap nito, God. Hallelujah. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang
Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y Church, inaayahan ko ang lahat na i-declare natin na siya lamang ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng awit na ito. Samahan niyo po kami, Lord. Dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo.
pinagsisigaw namin sa buong mundo na ikaw lamang ang tunay at nag-iisang Diyos. Amen. Can I get your attention, please? Ayan. Ulitin natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. On-site and off-site. Amen? O, kamusta na po ang aking mga kapatid? Tunay na napakabilis lumipas ng panahon, ano? Parang kasi celebrate lang natin ng New Year, di ba? And yet, we are in the second day of the third month of the year. Marso na. Ang bilis lumipad ng oras. Tao lang naman ang mabagal, di po ba? Kasi kung ang tao po ay mabilis din, hindi na po siguro natin mapapansin na ang panahon ay napakabilis lumipas. Amen po? So ready na po ba tayo sa salita ng Panginoon? Amen or no amen? Yan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. I will relate to you an event that happened during the American Civil War, 1863. Sino po ang nabuhay na nung panahong yon? Wala pa. Nagpapatawa lang po ako para medyo relax po yung ating mood, di po ba? Sa pakikinig ng ating pong salita, dapat wala po yung mga problema, worries. Relax, mga kapatid. Let us have the peace of the Lord. Yun ang pinaka-importante, di po ba? Okay, so balik po tayo. Nangyari po ito, American Civil War 1863. Dahil sa matinding pagkatalo po ni General Lee at ang kanyang buong puwersa dun sa Battle of Gettysburg. Kung matatandaan niyo po ha, history natin yan ha. So nagpasya po siya na mag-retreat na sila ay bumalik na doon sa kanilang kampo located in the southern portion po ng Amerika. Pero dahil that time po napakalakas ng ulan, nagpabaha po ito sa Potomac River. Kaya yung plano po nilang pag-urong sa giyera, hindi po natuloy. Why? Because they cannot cross the river. So they stay there within the territory of the enemy. Ito po ang naging dahilan kung bakit ipinatawag po ni President Abraham Lincoln ang isa sa kanyang mga general in the person of General George Meade. At inutusan itong general na ito na lusubin ang magre-retreat na puwersa. Pero dahil po si General Meade ay pagod na rin at nakita niya po yung kanyang troops na nangangailangan na rin ng pahinga. So nag-decide po siya na magpahinga muna. Hindi po ito lingid o hindi po ito nakaligtas sa kaalaman ng presidente. Nagpupuyos po sa galit si Abraham Lincoln. Kumuha siya ng panulat at gumawa siya ng letter. Letter na pinagagalitan niya yung kanyang general.
At nabanggit nga po doon, binanggit niya yung kanyang saloobin. Ang sabi niya, he was distressed immeasurably. Kung tatagalugin po natin, siya raw po ay nababalisa ng hindi masukat. Hindi masusukat. But after reining in his emotions, the president decided not to send the letter anymore. Amen? So anger, no matter how justified, it is a dangerously powerful force. And in the end, alam niyo po, not sending that letter to General Meade prevented the president from demoralizing his top general. And not sending that letter helped the president win the most strategic war, the Battle of Gettysburg. And lastly, not sending that letter helped him heal the whole nation, America. So brothers and sisters, the message of the Lord this morning is entitled, Dealing with Anger, God's Way. At ang ating pong teksto ay kinuha po sa Ephesians chapter 4, verses 26. If you have your Bible in your seat, you can open your book. Otherwise, just look at the monitor in front of you. Why? Because we will read the word of the Lord all together. Amen? So can I join everyone to please stand up? So we are reading from the NASB version. Let us start. Be angry, and yet do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, salamat nga po minsan pa for this wonderful morning that you have given us. Even Lord, for the presence of my brothers and sisters, to honor you, to bless you, and to praise and worship you, my Lord. Father, thank you for the wonderful reminder for every one of us how we are going to deal with our anger your way. Tunay nga, Panginoon, dumarating yung panahon sa buhay namin na kami ay nagagalit ng husto. At sa araw nga pong ito, Diyos, kami ay makikinig ng iyong salita para malaman po namin, O Diyos, ang dapat na atake namin sa galit. Lord, apart from you, I can do nothing. So it's my prayer, my God, that you will be upon me as I deliver your word. And lastly, we pray that you bless the preaching of your word. Thank you once again in Jesus' name. And everyone will say, Amen, Amen, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Wag po tayong mahiyang pumalakpak sa ating Panginoon. Ayan. Praise the Lord. Balikan po natin, text natin. Ephesians 4:26. Be angry and yet do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Sabi po ito ng ating pinakamamahal na Apostol Pablo. My namesake. Pero, mahal niyo po ba ako? O hindi naman po niyo ako mahal? Joke only. Anger. Sa Tagalog, galit. Sa Bisaya, supo. Suko. Suko. Amen. How about in Ilocano? Ajay tibanger. Wala. Oh, sa Bicol naman. Bicol, anong galit po sa Bicol?
Ambot. Anggot. O, ayun na. Yun na nga po. Anggot. Sa Spanish, may Kastila ba dyan? O, Koreano daw. Amen. So, okay, galit, anger. Alam niyo po ba kung paano dinidefine ng mundo ang galit? Pag-aralan po natin. According to the world, ang anger daw po is a bad temper. Often, a fury gets in and we lose our temper. Ito po yung time na tayo po ay wala nang excuse, hindi na po tayo makapagpasensya. Ito po yung time na ang dugo po natin ay pataas ng pataas. Hanggang sa ating pong ulo, ando na yung ulo, ay yung dugo. Na para bang wala na tayong option, kundi magalit. It is a rage. Tagalog, walang tigil na panggagalaiti. Yung bang gusto mo na siyang tirisin. Kung kuto lang yan, tiniris niya na yan. Galit na kayo sa totoo lang. Diba? Rage. Ito po ay lagi nating naririnig. Example, yung mga road rage. Di po ba? May dalawang sasakyan na nagkagirian sa daan. Anong nangyari? Yung isa na nakat, feeling niya, siya ay nalalakihan na. Para bang, ang feeling niya, yung pride niya ay natapakan na. Kaya biglang silakbo ang kanyang damdamin, yung kanyang dugo, biglang tumaas sa kanyang ulo. Nanggagaliiti siya. So anong ginawa niya? Kinuha niya yung kanyang baril. Lumabas, pinuntahan yung driver na nag-cut sa kanya. At dahil nga, hindi na makontrol yung galit, anong ginawa? Pam, 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 pam. Patay. Dahil lang sa rage. Dahil lang sa anger. Dahil lang sa galit. That is how the world defines anger. How about naman? Spiritually, how about naman sa Bible? Ano ba ang sinasabi po ng Bible regarding anger? So according to the Bible, ang anger daw po seems to indicate that it is not a bad trait. Kung ang mundo po kinukonsider na ang galit is a bad trait, opposite naman po ang sinasabi ng Bible. It is not a bad trait, brothers and sisters. Remember that. Kung hindi po ito bad trait, ano po ito? Sabi diyan, it is a passion of nature that needs to be controlled and used properly. Gano'n naman pala eh. Ang galit pala po, per se, is not a bad trait. Kasi pagka sinabi natin bad trait, hindi ka tanggap-tanggap eh, di ba? Pagka hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon yan, siyempre, we consider it kasalanan. But the Bible says, it is a passion of nature that needs to be controlled. Mga kapatid, yung galit, pwede palang kontrolin. Hello? Kinokontrol ba natin po yung galit natin? Hello? Walang makasagot. Puro ngiti ang sagot nyo sa akin. Minsan nakokontrol natin, ano? Pero most of the time, we cannot control it. Bakit? Because we are in a fallen nature.
na kapag tayo po ay nagalit, ang i-effect natin, yung pong ating laman. Hello, our laman, flesh. Kaya most of the time, ito pong galit na ito brings destruction. Instead na the opposite. Dahil nga po, hindi natin makontrol. But the Bible says you can control it, brothers and sisters. The Bible says you can use it properly. Uy, pwede ba natin gamitin yung galit natin in a right way? Properly. In a constructive way, hindi destructive, constructive way. Yan po ang sinasabi ng Bible. Amen? So let us now go to the purpose naman. May purpose po pala ang anger. So actually, according to most of the psychologists, yung anger daw po is one of the top 5 emotions of men. It is one of the common emotions that man feels every day. Ano po yung 4? Diba? Yung 4 daw po ay joy, sadness, fear, disgust. So kung ito pong 4 na to, ito pong 5 basic emotions na to ay may purpose, 4 na emotions may purpose. Same thing with anger. It has a purpose. Amen. Number 1 purpose, physically. Anger is a natural instinct which prepares our body for survival. Survival. Natural instinct. Natural itong lalabas sa ating mga katawan at a given time. Ano pong example ito? So most probably the best example that I can give you is a soldier on a battle. Okay? Ang sundalo po, kapag siya ay nasa gera, siyempre iniingatan niya yung kanyang sarili na huwag siyang mabaril, huwag mapatay. Same thing din po, na yung soldier na yan ay iniingatan din yung kanyang mga kasamahang ibang soldiers na ito ay mabaril ng mga kaaway. Pero hindi naman po sa lahat ng oras ay yung mga soldiers po ay hindi nababaril ng kalaban. How about kung nababaril sila ng mga kalaban? So ito na po yung soldier. Nakikita niya isa-isang nababaril yung kanyang mga kasamahan ng kalaban. So nag-i-start na po yung galit niya. Physical anger. Habang nauubos yung kanyang mga kasamahan at napapatay ng kaaway, pataas ng pataas yung galit ni soldier. So ano po ngayon ang gagawin niya? He will find a way to protect yung other soldiers. Posible, maghahanap yan ng isang strategic place na kung saan mababanatan niya yung mga kalaban isa-isa in order to defend yung mga kasamahan niyang soldiers. Pero pataas po ng pataas ang galit nitong si soldier na to. At ang mangiging babaw sa kanyang damdamin, pagpapatayin yung mga kalaban. Physical anger. Another example, magulang ka. Nakita mo yung iyong anak nandun sa daan, galing ng eskwelahan. Tapos pinutakti siya
ng ibang mga kasamahan niya. Yung pala binubuli na yung anak mo. Ha? Wala man lang, he cannot defend himself. Pinapalo, sinusuntok nung kanyang mga kalaban. How will you feel? Magagalit ka ba? Definitely. Hindi ka matutuwa. Di ba? Kapag ikaw ay natuwa, hindi ka natural. So, talagang magagalit ka. Yun ang nafe-feel po natin in the physical. Ngayon, kapag tayo po ay nagalit, when you become angry, so, i-quote po natin yung sinabi po ng isang preacher, Ray, ano nga yan? Scoff. Amen po? Tama ba? Okay. So when you become angry, your heart beats faster. Tumataas ang beating ng ating heart. The adrenaline begins to flow. Adrenaline, ano ba yung adrenaline na yan? Yan daw po yung hormone na nire-release ng adrenal glands. Ano naman yung adrenal glands? Yung po yung parang structure na nandun po sa top ng kidney ninyo, left and right kidney, adrenal gland po ang tawag doon. Na kapag ikaw ay na-excite, kapag tumataas ang emosyon mo, nagre-release yan ng adrenaline. Amen? More sugar is released to your body. Hindi mo na kailangang uminom pa ng one can of Coke. Magalit ka na lang. At magkakaroon ka na ng sugar. Tataas na yung excitement mo. Sige nga, practice nga natin. Lumingon nga po kayo doon sa katabi ninyo. Paggalitan nyo siya. Yung sugar daw po ay tumataas. Your blood pressure rises. Lahat na tumaas di ba? Kaya yung mga matataas ang presyon, di ba? Ang advice sa kanila ng doktor, hoy, brother, hoy, sister, iwasan ang magalit. Dahil nang pala ay nagpapataas ng blood pressure. The pupils of your eyes open wide. Naalala ko nga po nung mga bata pa po yung anak ko. At kapag sila nakakagawa ng hindi katanggap-tanggap, di ba? So anong reaction ko? I give them a round eye. Kaya yung singkit ko pong mata, nabubuksan yan. Kapag ako po ay nagagalit. You become highly alert. Yung soldier, na-alert na siya. Kasi isa-isang napapatay yung kanyang mga kasamahan. Your body is prepared for action. Kaya parang ano na siya, parang naghahanap na siya ng pagkakataong makaganti. And the power becomes available for you to assert yourself. Humanap na siya ng place na po pwede niyang pagpapatayin yung kanyang mga kaaway. Because why? There is power that becomes available for you. Amen po? So yun po yung spiritual, yung physical purpose po ng anger. How about naman po sa spiritual? Kasi kung may physical, may spiritual, di po ba? So, ang sabi po dyan, anger is righteous indignation. It is a righteous anger. Not a sinful anger. So, this we see illustrated by Christ. So, more on this as we go on the preaching. Amen po? Amen. So punta na po tayo sa teksto natin. So tama na,
Tapos na po tayo dun sa part ng introduction ng ating pong pinag-uusapan, anger. Okay, so first part po ng ating teksto, sabi po dyan, be angry and yet do not sin. Ganun naman pala mga kapatid. Hindi pala naman sinasabi ng Bible, oy, huwag kang magalit. Bawal magalit. Pwede ka palang magalit. Yan po ang sinasabi ni Pablo. Pablo is stressing that we can be angry, but it needs to be for the right reasons. Pwede tayong magalit, pero nasa lugar. Hindi yung nasa kabilang lugar. Nasa tamang lugar. May time kasi na nagagalit tayo, wala namang reason. Yung pala, naiba lang yung mood natin. Most especially sa mga nanay. Sa mga asawa. Hello, asawang babae. Hindi mo malaman ang mood nila. Galit ngayon, maya-maya naman kukuruting ka. Ang dapat lang po nating gawin kapag tayo ay nagalit, hello mga kapatid, huwag kang magkakasala. Ganun pala, no? Pwede palang magalit tayo na hindi tayo nagkakasala. Sa anong pagkakataon yun? Paano natin gagawin yun? Okay, so there are two kinds of anger in the Bible. Number one, righteous anger in the Bible. Ito po yung sinasabi natin kanina na purpose ng anger, spiritual purpose po ng anger. Righteous anger. At ang sabi nga po natin, yung illustration natin doon yung ipinakita po ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay nabubuhay pa sa mundong ito. Okay? So we will make it fast. Okay. Jesus was angry at the Pharisees' hard heart. Ito po yung account ng ating pong Panginoong Hesukristo ay nagagalit. Saan? Sa mga Pariseyo, sa mga Miron, teachers of law, mga religious daw, pero wala naman sa action nila. So wala po silang ginagawa kundi manmanan ang ating Panginoong Hesukristo upang makitaan siya ng maling gawa at siya'y maparatangan dahil gusto ng mga Pariseyong to mapatay ang ating Panginoong Hesukristo. So account pong ito is an event na nangyari po sa yung tinatawag na Sabbath. Na wala daw dapat gawin ang mga tao during Sabbath. So mayroon pong isang lalaki with a crippled hand. Nakita po ng ating Panginoong Hesukristo. Tiningtingnan siya ng mga Pariseyo kung siya ay magpapagaling o hindi. Purpose para ma-charge nga po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, sa galit ng ating Panginoong Hesukristo, sa katigasan ng puso ng mga Pariseyo, tanong niya sa mga Pariseyo, is it lawful on the Sabbath to do good or to do evil? To save life or to kill? Yung po ang tanong niya na may halong galit doon po sa mga Pariseyo. Wala pong nakasagot sa mga Pariseyo. Kaya ang sabi ni Kristo, doon sa tao na may crippled hand, stretch mo yung arm mo. At karaka-raka, gumaling po yung crippled hand nung tao. Amen? Next example, Jesus was angry at with the money changers at the temple. Ito naman po yung account ng ating pong Panginoong Hesukristo ay pumunta po ng Jerusalem. Why? Because there is Passover. Jewish Passover. At nang mapapunta po siya sa templo, nakita niya na yung kanyang templo ay ginawang market na
ng mga tao. Nandun yung mga hayop, mga oxen, cattle, di ba? Yung sheep, even dove. Siyempre, yung mga hayop na yan, di ba, magdudumi yan. Hindi makokontrol. So, dumudumi po yung paligid ng templo. At sa bandang ganon, nakita rin po ng ating Panginoong Hesukristo yung mga money changers. Nagbibilang ng kanilang kita for the day. Nagalit po ang ating Panginoong Hesukristo. At sa kanyang galit, pinagtataboy niya yung mga hayop, pati yung mga nagtitinda, alis kayo dyan! Layas kayo dyan! At yung po mga table ng mga money changers, pinagtutumba niya. Holy anger. Or righteous anger. How about tayo? Meron po ba tayong example about this righteous anger? Nagalit po ba tayo for a wonderful purpose? Next, uncontrolled anger in the Bible. This is what you call the unrestrained anger. Number one example, Cain. Cain killed his own brother in cold blood. Ito po yung account na nag-offer po sila sa Panginoon. Tapos, yung offering po ni Abel, kinalugdan ng ating Panginoon. At yung offering po naman na binigay ni Cain, not accepted, diba? X. Sabi nga nung anak ko, X. Nagalit po si Cain. But even before he killed Abel, siya po ay binigyan na ng warning ni God. Tanggalin mo yung galit mong yan or it will consume you. Pero hindi po tinanggal ni Cain. Kaya one day, nandun po sila sa field. Pinatay niya si Cain. And that was the first recorded murder in history, in the history of mankind. Next example, Moses killed an Egyptian taskmaker in a moment of rage. Ito po naman yung account na si Moses po, the time nakikita na niya kung paano po pinahihirapan ng mga Egyptians itong kanyang mga kababayan, Israelites. Kasi slave po sila that time, di po ba? Then one day, nakita niya na pinagbububugbog po nung Egyptian yung isa niyang kababayan. Sa galit niya, walang patumanggang galit, uncontrolled anger, unrestrained anger. Kumuha siya ng patalim at pinatay niya yung Egyptian. Anong nangyari? Consequence. Tumakas siya from the Pharaoh at siya po ay pumunta ng Midian. Moses na naman. After so many years, ang mga Egyptian po ay nakalabas na sa Egypt. They were liberated from the slavery in Egypt. Nandun na po ngayon sila sa ilang, sa desert. Ang dami pong reklamo ng mga Israelites. Reklamo kay Moses. Sabi, kung hindi mo kami nilabas ng Egypt, hindi kami magugutom dito sa desert. Hindi kami mauuhaw dito sa desert. Reklamo ang mga Israelites na hindi na po matiis ni Moses. And one day, walang mainom po ang mga Israelites. So sinisisi na naman si Moses. But Moses went to God.
humingi siya ng tulong. Lord, anong gagawin ko? Inutusan po ng Panginoon si Moses at si Aaron, kunin mo yung tungkod mo. Pumunta ka doon sa malaking bato at sa harapan ng iyong bayang Israel, kausapin mo yung rock. And the fresh water will flow from it. Amen? Eh, galit nga po si Moses. So, that day, sa harapan po ng mga Israelita, magkasama itong si Moses at si Aaron, pumunta ng malaking bato. At dahil sa unrestrained anger niya, hindi niya sinunod ang bilin ni God. Anong ginawa po ni Aaron, ni Moses? Ito. Ba? In-strike niya yung stone. At lumabas po yung fresh water na ininom po ng mga Israelita. Pero may consequence po, yung disobedience ni Moses because of his unrestrained anger. Sinabihan siya ni God, kayong dalawa, hindi niya makikita o hindi kayo makakatapak dun sa lupang pangako. Ipinakita lang po sa kanila. Pero hindi sila pinapasok ni Lord dun sa lupang pangako. Why? Because the time na pumasok na po ang mga Israelita sa lupang pangako, namatay na po si Moses, si Aaron. Amen. Unrestrained anger na lagi pong may consequences, mga kapatid. Hello. Tandaan natin yan, ha? Kung tayo man po ay dapat magalit, ang kagalitan natin ay yung kasalanan. Hindi po kung yung ibang bagay. So now, what are we angry about? Ano ang kinagagalit natin ngayon sa ating buhay? Galit ba tayo sa ating gobyerno dahil walang humpay ang pag-increase ng presyo ng bilihin? Andyan pa nga yung mga petitions. Petition to increase toll fees. Petition to increase water and electricity. March na ngayon, di po ba? Hello, mag-i-increase na po ang LRT1 fare. Hindi alam kung magkano. Pero doon po sa example na ibinigay nila, almost 3/4 ang increase. Nag-i-increase pa ang gasolina. Hello. Kagagalitan ba natin ang gobyerno, mga kapatid? Galit ba tayo sa gobyerno dahil instead na kanilang gawin yung ikabubuti ng bayan, sila'y nag-aaway-away dahil sa politics. Galit ba tayo sa ating magulang dahil lagi nila tayong pinagsasabihan kapag tayo gumagawa ng mali? Galit ka ba sa boss mo? Dahil parang ikaw na lang lagi ang pinag-iinitan? Hello? Or are we just angry about yung driver na sinakyan mo kanina, nagmamadali ka na nga, malilate ka na sa simbahan, napakabagal, parang pagong, di ba? Or galit ka ba sa boss mo na napakahirap i-please? Ano mang gawin mo ni hindi ka mabigyan ng praise? At konting pagkakamali mo, ikaw ay pinapagalitan. Naalala ko tuloy yung kwento nung isa sa gumawa po doon sa amin. Ang sabi niyang ganoon, dito po sa isang kumpanya diyan sa Santo Tomas. Isa pong industrial area doon sa Santo Tomas. Yung daw boss nila, foreigner. So, kada na lang daw po magkakaroon ng hindi siguro tamang ginawa yung mga Pilipino. Pinagagalitan nila, pinahihiya sa harapan ng mga tao.
Hanggang sa isang araw, yung isang Pilipino laging napapagalitan. Nagalit. Anong ginawa? Kumuha po ng tubo. At habang nakatalikod yung kanyang boss na Korean, ay, bakit ko sinabi? Foreigner. In-strike niya sa likuran. Na ospital po yung boss niya. At siya naman ay natanggal sa trabaho. Yan po ba ang ating mga ikinagagalit sa araw na ito? Hello mga kapatid! Kung tayo man po ay nagagalit, God's reminder is, be angry and yet do not sin. Hello! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And last part po ng verse natin, do not let the sun go down on your anger. So pag po nating take literally yung sun go down, no? Baka maghintay pa po tayo ng dapit hapon, yung pag-sunset, bago po natin tanggalin yung galit natin. Hello, baka mamaya hindi na tayo mag-survive dyan dahil yung pala may sakit tayo sa puso, tayo ang napahamak. So anytime we can forgive. Anytime we can let our anger go away. Ang sabi lang po dyan, do not let the sun go down on your anger. Ano bang ibig sabihin yan? Discuss po natin. Anger must not be cherished. Huwag po nating babyhin ang galit. Huwag po natin ito ipagwalang bahala. Let's take it seriously. Huwag natin itong mahalin. Huwag po natin lagi po natin itong bigyan ng pansin. Anger must not be carried over from one day into the next. Kung tayo man po ay nagagalit, mga kapatid, nagagalit sa kung anong bagay, nagagalit sa isang tao, nagagalit sa iyong asawa, nagagalit sa iyong anak, nagagalit dun sa iyong kapitbahay. Hello! Yung galit daw po natin, ay wag na po nating patagalin. Wag na natin itong dalhin pa from one day to the next. Na para bang nagalit ka ngayon, itinanim mo yan sa puso mo. Bukas nagalit ka na naman, itinanim mo na naman sa puso mo. Pa? On the third day, nagalit ka na naman, tinanim mo na naman hanggang sa napuno po ng galit yung puso mo. Ano pong magiging resulta noon, mga kapatid? Anger that is not speedily deposed soon takes deep root in the heart. Mag-uugat na po yan. At yan pag nag-ugat, siyempre, bubunga yan. Okay lang po kung ang bunga ay magandang bagay. Pero most of the time, because we are in the flesh, at sa mga taong walang Diyos sa kanilang puso, ano nangyayari po kapag nagbunga yung galit na itinanim nila sa kanilang puso? Alam niya na. Destruction. Kaya mga kapatid, pwede tayong magalit. Kaya lang iwasan nating magkasala habang tayo po ay nagagalit. Pwede po tayong magalit sa ating anak. Pero wag na po natin siyang papaluin pa at wag na po siyang makakarinig pa ng mga bad words na manggagaling po sa ating mouth. Instead, tatay, nanay, kontrolin mo yung galit mo sa iyong anak. Pinalo mo siya ngayon, hindi naman po bawal mamalo ng bata, pero isang stick lang daw, sabi sa Bible. Huwag naman yung 10 na, 20. Almost nilumpo mo na yung anak mo. Pagkatapos po noon, napapalo mo, mabigyan mo siya ng isang stick. Kausapin mo, anak, halika, mag-usap tayo.
Bakit ako nagalit sa'yo? Kasi nagsinungaling ka. Bawal magsinungaling, anak. So, you controlled your anger and you use it in a right way. Matututo at matututo yung bata. Yung kapitbahay mo, nakita mo, itinapon sa harapan mo yung basura niya. Basura niya, butang basura mo. Siyempre magagalit ka. Ay, wag ka namang kukuha ng itak. Lalabasin mo siya. At iitakin mo siya. Wag, mga kapatid. So, what is the right way? The biblical way of dealing with your anger? Huwag kang lalabas ng bahay na masama ang loob mo. Galit, may galit. Pasok ka muna sa kwarto mo. Kausapin mo muna si God. Lord, let me control my anger. Lord, bigyan mo ko ng lakas ng loob na kausapin ko tong aking kapitbahay in a nice way. At kung ang ating pong paglapit sa Panginoon ay taos-puso, tutulungan ka ni Lord. Tatanggalin yung galit sa puso mo at makakausap mo yung iyong kapitbahay eye to eye. At kayo ay magkakasundo. Amen? Conclusion. Understand what the scriptures say about anger. Alam na po natin, di po ba? Pwede tayong magalit, pero wag tayong magkakasala. Let that be our attitude. Isulat mo yan sa puso mo. And pray that the covering blood of Jesus will cover, will shield that, para hindi po ito matanggal ng kaaway, manakaw ng kaaway. Na every time na ikaw ay magagalit, hello, hindi ka magkakasala. Learn how to yield your anger to the Holy Spirit's control. Yan ang pinaka-importante. Kapag hindi po natin ito ipinagkaloob sa ating Panginoon, never that anger will be removed from your heart. And prevent yourself not to react in the flesh so that you will not fall into sin because of anger. Yan po ang lagi nating tatandaan. Pag nating paiiralin ang galit ng laman, physical anger. Otherwise, we will fall into sin. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And let us stand for the closing prayer. Yes, O God. Hallelujah. Panginoon, dakila ka. Tunay na buhay. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng mga katuroang dapat po naming matutunan. Thank you, God, for you have taught us how to deal with anger your way. Lord, ito po ang aming problema. Kasi minsan nasusukat po yung patience namin. Nawawala na po ito sa amin. At nababahiran po yung aming pagkakristyano. Lord, help us, O God, to rein in our anger. Lord, help us to control our anger. Help us, O God, to yield our anger unto the Holy Spirit. Upang sa ganon, kami nga po, God, ay di magkakasala kahit kami po ay nagagalit. Salamat, O Diyos, sa isang mensahe na alam po naming malaking tulong ang ibubunga po nito sa aming buhay. Thank you, God. And this we pray. In Jesus' name, everyone will say, Amen and Amen. Amen.
Thank you, Lord.